Samantala, dinetalye po ng Department of the Interior and Local Government ang resulta ng imbestigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo at kung bakit nauwi sa hazing ang kasong inirekomenda ng otoridad. Samantala, hihingi rin sila ng whole departure order sa Justice Department laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Narito po ang aking report. Pinapipigilan ng Department of the Interior and Local Government na makalabas ng bansa si dating Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin. Ayon sa DILG, hihingin nila sa Justice Department na magpalabas ng whole departure order laban kay Baldwin na sa kasalukuyan ay nasa Immigration Lookout Bulletin lamang. Kasunod ito ng rekomendasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law si Baldwin at 10 iba pa dahil sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hazing umano at hindi aksidente ang nangyari habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Batay sa 2 linggong investigasyon ng CIDG, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinalalistahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din umano ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. The PNP CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against the respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom. Tiwala ang DILG na matibay ang kaso laban sa grupo ni Baldwin. Aabot sa mahigit 600 pahina ang hawak nilang testimonya mula sa kasalukuyan at dating manlalaro na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions si Baterbonia at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, wala umano ni isa sa kanila ang pumigil sa pinagagawa sa mga biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Sabi ni Remulla, hindi binugbog ang 2 namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama kasi sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical o psychological suffering. Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon. The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activities. Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Baterbonia at Adili. Ryan Lisiges para sa Bayan.